nothing to do with it. I do not want to answer that question. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may mahalin tulad ng sitwasyon ng bansa na 1980 I do not want to answer that question. Last question. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money? I do not want to answer that question. Ang dami ng tanong ni isa, walang sinasagot. O yan, mga didilis, idol ng mga didilis yan. Yan ang magiging next president natin. O yan, tandaan yan. Napakagaling sumagot. Sa daming tanong, sobra-sobra yung sagot. Ang bilis sumagot, di ba? O, di ba? Idol ng mga didilis. Grabe, no? Nakakaya maging Pilipino pag yun ang magiging presidente natin. Ano nangyari? Abogado ka talaga yan? O ano? Nakakaya ka talaga, Sara Duterte? Nagpapa-press con ka, tapos hindi mo naman kaya sagutin yung mga tanong ng mga reporters. Napakatangat bobo talaga, no? Meron tayong Vice President, for the first time history ng Pilipinas, ganito magsalita, no, ganito ugali ng isang VP Sara, o ganitong Vice President. Di ba kayo nahiya? Nahiya ako bilang Pilipino kung yan ang magiging president natin sa 2028. Ikakahiya ko to, no? Hindi bilang isang Pilipino, anyway, by the way. Ang point ko lang, nakakaya sa Pilipinas kung ito yung magiging presidente. Kasi, kung ganyan ugali ng presidente natin, bastos, no? Tapos hindi naman niya kaya humarap o sumagot, tayo ang may kasalanan. Yung mga bumoto pala kay Sara Duterte, kung sakaling manalo. So, ibig sabihin, binoto mo yung isang bubo, ibig sabihin, bubo ka din. Parang ganun yun. Di ba? Kasi, boto ko to kasi bubo siya, kasi bubo din ako eh. Kaya buto ko, parang ganun ang mangyayari. Grabe. Alam mo, hindi ako makapagsalita masyado para kay Sara Duterte kasi walang maganda sa kanya eh. Lahat puro masama, pangit. Di ba? Mukha pa nga niya, para may kamukha na eh. Yung sinasabing Chucky. Di ba? Yan may magiging next president natin. Bilang isang OFW, mukhang parang ayaw ko talaga umuwi pag yan ang magiging president natin, 2028, o kahit nasa Pilipinas ako, aalis ako. Di ba? Kasi gugulo bansa natin pag yan ang magiging president. Nakakaya actually talaga. Di ba? Tapos ikaw, suportado mo pa itong mga Duterte. Pag suportado mo isang Duterte, ibig sabihin, hindi ka nanonood, nakikinig sa mga tunay na balita, no? Yung mga legit. Ang pinapakinggan mo, yung mga troll, no? Mga fake news ng mga DDS vlogger. Di ba? Kasi hanggang doon lang umiikot yung utak mo doon sa mga fake news eh. Di ba kayo naawa sa bansa natin? Hindi ba kayo naawa sa magiging future sa mga magiging anak apo-apuhan natin? Kung may isang presidente natin ngayon pa lang, di ba? Na wala namang may dudulot na maganda yan. Ngayon pa nga lang, Vice President, napakitaan mo ng hindi maganda, much more pa pag naging presidente yan. Diba, paano ko nasabi? Paano yan? Ang daming involved na kalukuhan yan si Sara. O, diba, sa umpisa, doon sa DepEd. O, million-million yun. Pati sa OBP, million-million din. Diba? Tapos ngayon, magiging presidente sa Pilipinas, baka hindi lang DepEd, hindi lang OBP yung nanakawin niya. Baka kaba ng Pilipinas. Kaya nakakaawa yung bansa natin, Pilipinas, hindi uunlad, no, dahil dito kay Sara Duterte. O yung mga Duterte, so para sa akin, hindi na dapat makabalik ang mga Duterte sa administration, no? Sa 2028, dapat wala na. Kahit mapasenador man yan, o hindi na dapat kasi, promise guys, i-comment nyo sa baba, babagsak ang bansa natin, yung ekonomiya natin babagsak. Kasi yung previous Duterte, wala din naman nangyayari. Ngayon, inaayos ni PBBM, pinaangat niya. Diba? Tapos may anak na Duterte, inihila itong administration ni PBBM. Kasi suga pa nga sila sa posisyon, gusto ibalik yung Duterte.
Mas malupit pa ito sa tatay mangyayari. Gagawin uli yung war on drugs, ayusin na uli yan, di ba? Tapos nanakawin yung mas trilyon-trilyon pa. Kung ang inutang ni Digong noon napakalaki, 7 to 6 trilyon nata, dodoblehin pa yung utang na sa Pilipinas. Ngayon, pag nandito na yung pera sa Pilipinas o utang sa ibang bansa, ayan, nanakawin yan bilang presidente. O, utusan na yung mga galamay niya. O, sige, dito, tatayo ka ng mga proyekto dyan. Magtanim kayo ng isang paso dyan. O, bilyon na isang halaga niyan. Di ba, yun yung proyekto ng Sara Duterte, pang barangay. Di ba, vice ka dapat, hindi dapat pang barangay yung proyekto mo. Tanim, libro, school building. Ang gagawin yan, baka yung school building, bilyon-bilyon ang gagawin yun. Isang paso lang na harden, baka bilyon-bilyon din. O, may kickback na siya. So, ganun ang magiging next president ba natin? Yan ba yung gusto nyo? May magko-comment dito sa baba, DDS. O, bubo ka, vlogger ka, PBBM vlogger ka. Hanggang doon lang yung mga yan eh. Mga ugag din eh. Hindi ginagamit yung utak. Eh, mga DDS, wala naman talaga mga utak yan. Promise, hindi nag-iisip kung ano nangyayari sa bansa. Yung tunay na pangyayari. Di ba? Puro kayo tatay karton. Kayo yung mga karton. Hindi lang kay karton, plastic pa kayo mga DDS. Masakit, di ba? Yan, dun sa mga PBBM supporters, yun, maraming salamat. Huwag natin hayaan ang mga Duterte ang uli, no, ang pupwesto sa next 2028. Ngayon pa lang, talagang ano na sila eh. Talagang tudo kayod na yung mga Duterte ngayon eh. Kasi alam nila, kami na naman, ang babalik na naman ang mga Duterte, gaganti na naman tayo, ganun ang gagawin nila eh. Alam na eh. Kaya wag natin silang hayaan na makabalik ulit, okay? So maraming salamat sa mga PBBM supporters. Yan, dito sa aking YouTube channel, PBBM Reaction TV, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka, no, bilang isang support ng nag-uumpisang PBBM vlogger. And of course, puntahan nyo po yung Facebook page ko. Simbang pa rin ang pangalan. PBBM Reaction TV doon. So bago lang pero lumalaki na po yung ating suporta, no, sa ating mga PBBM. So yun lang mga idol. Maraming salamat. Support PBBM.